ex-bodyguards ni Zaldico, binawi ang aligasyong naghatid sila ng pera sa Pangulo Martin Romualdez at iba pa. Alam niyo, sa totoo lang, naawa talaga ako sa mga DDS kasi niluluko lang sila ng mga kauri nila. Imagine mo yan, paniwalang-paniwala sila at naniwala din sila doon sa 18 minions. O paano ba yan ngayon DDS? Binabawi na naman nila ang kanilang statement at mga aligasyon laban sa Pangulo, kay Romualdez at kay Zaldico. Diba nung pinapangimat yan, yung talaga yan dati. Yung sabi mo, si BBM, si Romualdez, si Zaldico, paano yan? Binawi na ng Malita Boys, anong gagawin nyo? Ha? Ayaw nyo maniwala? O ito, pakinggan nyo. Wait lang. Tapin natin dito. O, ito, sabi ng Malita Boys, oh, grabe, oh. Nalulungkot yung mga DDS na ito. Bad news to. O, pakinggan. Ang trabaho ng gusto na namin pong manahimik. Ang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon was Romualdez ko at iba pa sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad na financial, na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na pina-joint affidavit ko. Nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Nan. Nayawa na. Imagine nyo ha, ginamit sila para manira lang, mag-aligasyon, guluhin, lukuhin kayo ng mga tanga na DDS. Ilang beses na ba namin sinabi sa inyo? Sinabi na namin sa inyo na huwag kayong maniwala sa mga 18 minions at basurero at kargador kasi hindi naman talaga consistent yung kwento nila. Hindi nga nila kabisado yung mga detalye, mali-mali yung mga detalye nila. Tapos kayo ng mga DDS, hala, nagbubulag-bulagan. Tama yung sinabi nila. Pinaglaban nyo, dupang imakyan nyo pang 18 minions kay kuno nagsasabi ng totoo. O ngayon, paano masasabi na nagsasabi ng totoo kung binabawi nila yung aligasyon nila? At hindi lang yun. May kapalit pala na pera ang joint affidavit nila. Imagine? Oh. So, sino ngayon ang ginawang tanga dito? Sino ang ginawang bobo? Sino ang ginawang mangmang? Sino ang ginawang alinganga dito? Hindi kayong mga DDS. Ilang beses na namin sinabi, huwag kayong paniwalaan, hindi ka paniwala. Gipangimat, yan nyo, dohaan nyo ang mga 18 minions. Alam nyo, nakakawa talaga itong mga DDS mo. Dahil basta pabor sa kanila at pabor sa mga Duterte, kahit alam naman nilang hindi nakapanipaniwala, lulunukin na lang talaga nila yan. Yung alam naman nilang hindi totoo talaga, pero dahil para sa Duterte, o sige, okay lang yan, magpipikit na lang kami. Okay lang yan, magbubungol-bungulan na kami, basta para sa Duterte. Diba? O kailan kayo magigising? Kailan kayo magigising na kayo ay ginagamit lamang ng inyong mga puon? Gumagamit sila ng mga tao para siraan ang ating gobyerno, ang ating Pangulo. Ganun lang kasimple yun. Kaya bilang isang Pilipino, mapadidiis ka man na pasyungaers pa hanggang ngayon, imulat mo yung mata mo o ngayon, sino ba ang nagluluko sa inyo? Sino ang nanluluko sa inyo? Yung mga puon nyo. Sila yung nanluluko sa inyo, ginagawa kayong tanga araw-araw. Kahit alam nyo ng mali, yung sinasabi nila, pinaglalaban nyo pa. Kung magising kayo sa katotohanan, tama na yung bangungot na pagtulog nyo. Diba? Tama, tigilan nyo na yan, tama na yung tulog nyo. Walang mangyayari sa ating bansa kung tayong lahat ay maniniwala lang sa mga propaganda at ayaw natin gamitan ng mata, ng tenga at utak ang nangyayari sa ating bansa. Totoo lang. Walang mangyayari sa bansa natin. Kung kagaya niyan, may lilitaw dyan na basurero, maniniwala tayo. May lilitaw dyan na janitor, maniniwala tayo. O, may lilitaw dyan na nakamalita, maniniwala tayo. O, diba? Walang mangyayari sa bansa natin. Kung puro paninira ang paniniwalaan natin, may utak naman tayo, gumamit naman tayo ng utak. Alam naman natin yung nagsasabi ng totoo at hindi. Alam naman natin yung tama at mali. Ganun kasimple. Gamitin na natin ang utak natin. Uy, para hindi man magkalawang ba? Diba?